Mga sangkay, ngayong araw na bababaliktad si Senator Joel Villanueva sa kabilang kampo. Nako, mga sangkay, pag-usapan po natin. Magandang oras po sa lahat ng mga nanonood ngayon. I hope na ayos lamang po tayo dyan. Usapang politika po tayo ngayon, mga sangkay. Kasi nga po itong si Joel Villanueva, may maraming nakakaamoy actually, kahit po yung mga DDS, parang kinukonsensya po nila mga sangkay si Joel. Na kesyo, hindi daw po katulad kay Jinggoy Estrada na may paninindigan. Gagaya lang daw po kay Chis Escudero. Well, ako mga sangkay, to be honest, may intindihan ko sila. Sa kalagayan ba naman nila mga sangkay na patong-patong yung kaso, di ba? Kung babaliktad man sila, magigets ko. Kumbaga, maiintindihan ko. Kasi nga po, dulot ng pangangailangan, syempre, mga sangkay. Pero ang tanong dyan, totoo nga bang babaliktad ngayong araw? Kukuha po tayo ng idea kasi nga po, may nagsalita na. Alright? Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, diretso po tayo. Ngayon kasi, ito po yung information na lumalabas, no? Ayon dito, sa tatay, sa daddy, sa papa ni Joel Villanueva na si Representative Eddie Villanueva. Ayon dito, sundin mo ang konsensya mo. Ginanon niya daw po si Joel Villanueva. Follow his conscience and not base his decision on his politician friends. Now, who is his friends? Of course, Alan Cayetano. Diba? At ang kanya pang ibang mga tropa na nasa kabila, sila Amy Marcos, sila Marcoleta, no? Yun po yung mga tropa niya, mga sangkay. At kung mapapansin po natin, simula po nung nag-start ang gulo dyan sa Senado, isa lamang po ang hindi nagpaparamdam. Actually, dalawa sa kabilang kampo. Si Joel at si Chis. Then suddenly, si Chis bigla pong tumambling. Ang ganda po ng pagkatumbling, talagang may vertical eh. Boom! Nagpalakpakan yung mga tao doon sa Senado. Pinilit na ihalal si Sherwin Gatchalian bilang acting Senate President. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin po kinikilala mga sangkay ng kabilang kampo. Now, itong si Joel Villanueva, nung time na nangyari ang gulo, hindi po talaga siya nagpaparamdam. Kahit nung nagkaroon po ng hearing, si Joel po ay hindi po nagsalita. Ngayon, kahapon, mga sangkay, may lumabas na video. Nasabi po niya, pupunta daw po sa sesyon kasi magtatrabaho siya. Now, what is the meaning of his statement? No? Ano ang ibig sabihin nun? May mga agam-agam na mga sangkay na talagang tatambling na siya. This week or ngayong araw, magkakaalaman yan. Pero ito, kuha tayo ng idea. Kasi ang sabi po ng tatay ni Joel Villanueva, ito ang sabi ko kay Joel, sundin mo ang konsensya mo. Kung ano ang perfect will ng Diyos, yun ang sundin mo. Huwag yung mga politikong kaibigan mo, mga kasamahan mo. Isa sa message sa to, ginamit lang po si Jesus, pero, ginamit ng Diyos, no? Parang ang pangit pag binabanggit po yung Lord, no? Sa mga ganitong klaseng usapin. Mga away ng politiko. Na nasasagwan ako mga sangkay. Pero ayun na nga po, ginamit yung Lord, no? Sa statement na ito para po, tingin ko lang, for good exit, no? Para magkaroon po ng maayos na exit.
Hindi. Mga sangkay. Para magkaroon po ng maayos na pagtumbling, wag mo yung, sabi po dito, kung ano ang perfect will ng Diyos, yun ang sundin mo. Oh, magandang term ang ginamit. Sabi niya dito, magdesisyon ka, hindi kung ano yung gusto ng tao sa politika. Sundin mo kung ano yung gusto ng Diyos sa buhay mo at yun ang dapat manaig. Tama nga naman si Brother Eddie Villanueva. Pero this is sounds something na mukha talaga may babaliktad ngayong araw o sa mga susunod na araw. Pero may nabasa din po ako mga sangkay sa post ni Mike Defensor. Nakalagay po doon na magkakaroon daw po ng hearing. No? Itong mga senador sa kabila magkakaroon ng blue ribbon hearing. Pero hindi ko alam, parang hindi po sa Senado gagawin. Ngayon, kasama po sa listahan doon na dadalo sa hearing na yon si Senator Joel Villanueva. So, ano ba talaga ang mangyayari? Kasi dito parang kinukumbinsi. Parang lang, tingin ko lang. Parang kinukumbinsi ni Brother Eddie yung anak niya na tumambling ka na. Sabi niya, wag yung mga politikong kaibigan mo, mga kasamahan mo. O, diba? Magandang exit yon, par. O, magdesisyon ka. Hindi kung ano yung gusto ng tao sa politika. O, see? Ngayon, tingnan natin. Puro tawa, o. Tingnan niyo po yung puro tawa. O, ngayon, tingnan natin yung mga komento. O, sabi dito, walang konsensya, takot makulong. Sabi ni Lisa. Sabi naman ni Norman, ayun, lusot na lahat. Sabi dito, eto, sinong Diyos tinutukoy nyo? Sabi ni Emmanuel Soliman. Ang bira. Ito. Sabi ni Obenak, akala ko ba, pastor yan, bakit kailangan pa palalahanan gawin kung alin ang mabuti at tama? Bula ang pastor kasi kaya gawain at kaibigan ay mga masasama. Sabi naman ni Ezekiel, Palasyo o Pilipinas? One mistake again and you're gone. Sabi naman ni Hiray, sundin mo kung ano yung alam mong tama at nakabubuti sa nakararami dahil public servant ka. Okay, good. Magandang comment to. Sabi naman ng isa dito, salute to Senator Jinggoy. Well, tingnan natin. Ganito lang yan eh. Kapag halimbawa, tumambling siya, tapos naabsuelto siya sa mga kaso. Basahin nyo na lang yung kwento, di ba? Pag naabsuelto si Senator Joel, at pagka halimbawa, tumambling si Senator Joel, tapos naabsuelto sa mga kaso, kayo na bahala magkomento kung ano po yun. Ako mga sangkay, di talaga ako neutral sa sa korupsyon. Same as BBM. Di ba? Gusto nga po ni PBBM eh. May managot po talaga ng mga big time, mga big fish talaga. No? Kaya sana kahit kakampi o hindi kakampi, dapat makulong, managot ang dapat managot. Kasi corruption po yan. Alright? Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po lahat. God bless everyone.